In this video, I will show you kung paano i-withdraw or kung paano mag-withdraw sa Fast Cash Credit. So, ang first na gagawin natin is i-open natin si Lazada app. Once na ma-open ang Lazada app, ayan, click the account and then look for Fast Cash Credit. Once na-click natin yung Fast Cash Credit, ito na yung screen na makikita ninyo. Click the withdraw button and then lalabas na yung Fast Cash withdrawal screen. Select na tayo dito ng installment plan. So for example, I will select 3 months. Ayan. So ang monthly payment ko will be 4,326.67 pesos. Dito naman sa disburse to, naka-default na dyan yung Lazada wallet. Ayan. Then sa loan purpose, sa una kong video napakita ko na sa inyo yung ibang loan purpose. So for example sa akin, ang pinili ko yung livelihood. I-check natin tong I agree to the terms and condition of the Atom PH loan agreement. Ayan. Once na na-checkan na yung agreement and then terms, sunod natin na i-click itong location service. So i-enable natin to. So once na na-click na natin yung enable, ayan, magkukulay green na siya. Then we can press the withdraw button. After maklik yung withdraw button, ito na yung screen na lalabas. So, parang sinasabi dito, application submitted, we are reviewing now. So, it will just take 2 minutes para ma-review and ma-approve para ma-disburse na sa Lazada wallet yung specific amount na niloan ninyo. So, after 2 minutes, makikita nyo na ang ganito sa screen niyo na Fast Cash Withdrawal Request Approved. Ayan. So, ibig sabihin, nandun na yun sa Lazada wallet natin. So, pwede natin i-click itong back to home. Tingnan natin kung nasa wallet na ba talaga. So, eto nakita ko yung amount due ko, which is ang first payment ko is sa October 29. So, after 1 month siya. Pwede natin i-click itong view details kung gusto natin i-check yung details ng loan natin. So once na click natin yung view details, makikita natin dito yung loan history natin. So this is my first ever loan sa Fast Cash Credit. So ayan, makikita mo na agad dyan. Dito sa loan details, dito mo makikita, ayan, kung ilang installment, ano yung user ID, yung disbursement time, kung saan na-disburse. Then, pwede mo i-click yung repayment plan para makita mo kung ilang installment, tapos ano yung date. So, eto na po sa akin. First installment ko nga, sabi ko nga kanina, October 29. The next is, November 29. And the last one is December. Next natin na gagawin is i-withdraw na natin to. So, pwede natin i-transfer sa bank account natin or to other e-wallet like GCash. I-click natin itong withdraw button. Next, i-click natin itong withdrawable deposit which is 11,000. Next na i-click natin itong let's start para mag-add tayo ng bank account. Sa pag-add ng bank account, automatic nakalagay na dyan yung full legal name niyo kasi di ba nakalink to sa Lazada. Next na need natin i-click etong select bank. So dito pipili tayo kung anong bangko. So kung GCash, yan ang i-select mong GExchange/GCash. Tapos gusto ko rin dito i-link yung Union Bank account ko. So mag-i-scroll down lang ako hanggang sa mahanap ko yung Union Bank account. So dahil i-add ko si Union Bank account ko, so iselect ko tong Union Bank of the Philippines. Next, kailangan ko nang i-add yung account number ko naman dito sa field na to. Sa screen na to, na-add ko na yung bank account number ko. So once na na-add ko na yung
mag-account number, i-check ko na tong I agree. Ayan. So, sabi ko nga dito sa Lazada, kahit ilang account number, pwede mo i-add dito. So, for example, yung 11,000, ipapasa ko kay GCash na lang. Tapos dito, nilagay ko na yung i-withdraw kong amount, which is 11,000 pesos. Then, click continue. So, after ko i-click yung continue, ito na yung screen na lalabas. So, parang may information dito na yung withdraw ko daw, madideposit sa bangko ko na in the next 5 working days. Pero hindi naman yun nangyari kasi after 1 day, pumasok na agad sa GCash account ko. Click confirm withdraw. Then, malalagay dyan yung mobile number ko and then click send code. Sabi dito, code send successfully daw. So, tingnan natin sa Viber natin or sa SMS. So, nilagay ko na dito yung code na sinend sa akin. Tapos, click ko na yung verify code. Pagka-verify ng code, ito na yung lalabas, yung transaction details, which is parang bine-verify yung request natin. Tapos, scroll down lang natin para makita natin yung ibang details. Tapos, click OK button. So, pagka-click natin ng OK button, ito na, lalabas yung balance details natin. So, ibig sabihin na wala na yung 11,000 sa Lazada wallet natin. After 1 day, ayan, naka-receive na ako, may notification na dumating sa akin from GCash na may pumasok sa account ko na 11,000 pesos. So, actually, hindi nga 1 day, 19 hours lang talaga pumasok na agad sa GCash ko yung pera. So, ayun nga, nang pag-check ko sa GCash wallet ko, ayan, may nadagdag nga. So, may tira kasi ako dyan na 1,000. So, naging 12,000 siya. Eto pala, share ko lang kasi baka magulat kayo. Hindi na gumana yung last pay later ninyo. So, di ba nag-avail ako ng fast cash credit? So, yung last pay later ko, parang na-account frozen ako until October 31, 2024, 12 o'clock AM. So, parang ang nangyari na parang natakot si Lazada yata na malay mo, takbuhan ko yung inutang ko, hindi na ako magbayad, di ba? So, ayan, prinosin nila yung account ko. Pero okay lang naman sa akin. So, that's all for today's video. Ayan, so, thank you. And then, huwag kalimutan mag-subscribe.